Hey everyone, welcome back to MEY's TV, and for today's vlog, we're going to make kimchi. So I'm going to show you how we make our very tasty and healthy kimchi. So first is we need to make the porridge in a small pot. Add water, glutinous rice flour, and sugar. Mix everything together hanggang sa matunaw ang glutinous rice flour and sugar. Haluin maigi hanggang sa kumulo and mapapansin nyo na nagiging translucent and thick na yung consistency ng ating porridge. Pagkatapos pakuluan maigi at nag-thicken na yung ating mixture, you can turn off the heat and let it cool. Habang hinihintay natin na lumamig ang ating porridge, let's prepare our wombok cabbage. So, ang ginagawa ko muna ay hinahati ko into 4 parts. After that, hinahati ko naman into small pieces. After natin ma-chop ang cabbage, kailangan natin sila lagyan ng salt. Dapat enough yung dami ng salt nyo para ma-cover lahat ng cabbage. Hayaan lang nating nakababad sa salt for 30 minutes. So we're doing this para mailabas natin yung extra moisture or water na nasa cabbage. After 30 minutes, pwede na natin silang banlawan. Make sure na babanlawan yung maigi ang ating mga cabbage. We need to make sure na hindi na sila madulas at wala ng salt. So, kailangan natin silang hugasan ng mga 3 to 4 times. After nating mahugasan, ilagay natin sa strainer ang mga cabbage para ma-drain at matanggal ang excess water. Habang hinihintay natin mag-drain ng mga cabbage, let's prepare the other ingredients. So first is ang ating radish. Hinihiwa lang natin siya into strips, so depende na sa inyo kung gaano kanipis. After natin mahiwa lahat ng radish, ilalagay natin siya sa small container at lalagyan natin siya ng 1 tablespoon sugar and 1 tablespoon salt. Hahayaan lang natin silang nakababad for 10 minutes. After 10 minutes, pwede na nating hugasan maigi at i-drain ang ating radish. Kung dinidrain natin maigi ang radish, let's prepare the carrots. So, yung hiwa ng carrots is the same lang sa hiwa ng ating radish. So, sa ating carrots, hindi na natin siya ipababa. Just make sure na maghugasan at madidrain lang siya ng maigi. Sunod naman ay hiwain natin ang ating onion leeks.
Next naman natin gagawin ay ang ating pangpalasa. So, sa isang blender, ilagay lamang ang ginger, onion, garlic, and patis. I-blend lamang lahat ng ating mga ingredients hanggang sa maging pino at maging paste-like consistency. Tapos na tayong mag-prepare ng ating ingredients, ready na tayo mag-assemble ng ating kimchi. Sa isang bowl, ilagay ang ating porridge, ang blended spices, carrots, radish, and onion leeks. Ilagay na rin natin ang Korean hot pepper flakes. Sa umpisa, naglalagay muna ako ng 4 tablespoons ng hot pepper flakes. After nun, tinitikman ko and dinadagdagan ko na lang hanggang sa ma-reach ko yung lasa or anghang na gusto ko. Kapag well combined na ang ating mga ingredients, pwede na nating tikman at pwede rin tayong magdagdag ng red hot pepper flakes kung kulang pa sa anghang. Kapag satisfied na tayo sa anghang ng ating kimchi mixture, pwede na nating ilagay ang ating cabbage. Hinahati ko sa 2 batch yung cabbage natin. Ginagawa ko ito para ma-coat ko ng maigi yung mga cabbage natin. Kapag well-coated na ang ating cabbage, pwede na natin silang ilagay sa airtight container. At this point, pwede na nating iserve ang ating kimchi. Pwede na siyang kainin. Kung gusto nyo, pwede rin naman siyang i-ferment. Gagawin lang natin ay takpan at iwanan sa room temperature for 24 hours. After 24 hours, ganito na ang itsura ng ating kimchi. Kung mapapansin nyo, nadagdagan yung liquid or sabaw niya at may tiny bubbles siya. Ibig sabihin nun ay fermented na at pwede na nating ilagay sa ref ang ating kimchi. So that's it. Napakadali lang gawin ng kimchi. I hope you enjoyed this video. And if you did, please like this video, share it to your family and friends, and see you next time. And please subscribe. Thanks and stay safe. Bye!